Dominant protector. Credit to the author. 1961-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito. Posible, ngunit ang mga taong may kadugo lang sa pamilya ng araw ang maaaring maglinang nito. Hindi kaya ng iba. Si Jelay ay hindi masyadong naglihim tungkol sa sining ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng lahat, ibinigay nila ito sa bahay ni Wu upang mag-practice noon, ngunit nauwi ito sa kabiguan. Ang huling conclusion ay na ang discarding ito sa puso ay epektibo lamang para sa mga tao ng pamilya ng araw. Hindi ito kayang linangin ng ibang tao, kaya hindi na mahalaga ang discarding ito sa puso, at wala ng anumang confidential. Ang mga taong in demand ay mga anak ng Sullivan family. Wala lang. Gusto ko lang pag-aralan ito. Sabi ni Terence. Sige, saglit lang. I'll text you. Sabi ni Jelay habang inilalabas ang kanyang telepono, naghanap ng file, at ipinadala ito kay Terence. Ang telepono ni Terence ay nag-beep ng isang papasok na mail, walang email. Sa ganang kanya, ang mga sining na ito ay nakasulat lahat sa mga balumbon ng kawayan o balat ng tupa, o hindi bababa sa mga librong nakatali sa sinulid. Si Jelay naman ay may mga e-book. Gayunpaman, ito ay isang produkto ng mga panahon. Naisip ni Terence na siya ay nahuhuli. Nais ni Terence na tulungan si Jelay na palakasin din ang kanyang lakas, ngunit iniisip niya kung mababago ng kanyang chi ang chi ni Jelay kung mapunta ito sa kanya. Kung ang dalisay na enerhiya ni Jelay ay naging katulad ng sa kanya, si Terence ay nasa malaking problema. Maraming salamat. Ini-save ni Terence ang sining ng practitioner sa kanyang telepono at taos-pusong sinabi, "Tama, Jelay, ano ang plano mo para sa hinaharap?" Alam ni Terence na ibinente ni Jelay ang kanyang kumpanya, at walang magawa. Hindi ko talaga alam, ayokong bumalik sa bahay Sullivan, at ayokong magsimula ng negosyo ng mag-isa. Si Jelay ay tumawa ng masama sa sarili. Tulad ng makikita mo, siya ay isang babae na walang anumang background, at wala siyang malakas na lalaki na magpoprotekta sa kanya. Palagi siyang binubuli kapag nagnenegosyo siya, tulad ng huling pagkakataon. Ha, wala ka bang Chester na tutulong sa iyo ngayon? Kung sino man ang maglakas loob na mangapi sa iyo, papatayin sila ng batang iyon sa isang hampas ng palad. Nakangiting sabi ni Terence. Ito ay higit sa lahat dahil ito ay masyadong nakakapagod na pamahalaan ng isang kumpanya ng mag-isa. At saka, hindi ko kailangang patunayan ang anumang bagay ngayon. Sabi ni Jelay, noon, ang pagsisimula ng negosyo ay para lang makita ng araw sa bahay, para isipin ni Lolo at ng iba pa na hindi lang ako isang sakripisyo para kumita, kundi isang taong kayang mag-asikaso sa isang larangan. Pero ngayon napagtanto ko na medyo mali ang pag-iisip na ito. Kahit anong mangyari, hindi ko kayang gumawa ng malaking negosyo sa sarili ko. Pagkatapos ng maraming taon, maliit pa rin itong kumpanya. Alam ni Terence ang tungkol sa mahirap na background ni Jelay, kaya tahimik siyang tumango. Pero hindi pwedeng. Manatili ka rito magpakailanman, hindi ba? Hindi ko alam, pero may natutunan ako sa meeting na ito. Iyan ang tuntunin ng malakas, sabi ni Jelay. Sa mga mata ng mga patriarch ng mga marangal na bahay at mga nakatagong bahay, tanging ang lakas ng isang practitioner ang lahat. Iniisip kung paano ako natawa sa pagsisikap na gamitin ang negosyo upang patunayan ang aking kakayahan. Totoo iyon. Isang maharlika na bahay, isang tagong bahay, ang pundasyon ng kanilang mana ay ang lakas at bilang ng mga magsasaka. Ano, gusto mo ring magsanay? Tanong ni Terence. Hindi ba ako naglilinang? Mapait na ngumiti si Jelay. Sa pag-iisip pabalik sa saloobin ng aking lolo sa pulong ng marangal na bahay. Gusto niyang pakasalan ko si Chester, ngunit pagkatapos makita kung paano mo sinira ang bahay ni York, gusto niyang bumalik ako at pasayahin ka. Ngunit, nang marinig niya na nasaktan mo ang Hidden House, at nagpadala sila ng 3 Earth Class Masters pagkatapos mo, pinalamig niya ang aking bank card at sinabihan ako na lumayo sa iyo sa dulo ng isang araw. Kalakal. Akala ko iba ang pakikitungo sa akin ng aking lolo, bagaman siya ay mabuti sa akin, ang pamilya ay hindi kasing halaga ng mga interes ng pamilya. Naintindihan ni Terence ang gustong sabihin ni Jelay.
Ang kanyang pamilya ay katulad ng ibang mga sekta, at naisip niya kung gaano kasabik ang Althea girl nang malaman niya ang tungkol sa katawan ni Trixie. Upang siya ay maging tagapagmana ng Ice Palace, ibinaba pa niya ang kanyang sarili upang makipag-ayos sa isang maliit na mystic. Minsan, wala tayong magagawa tungkol dito. Maaaring isang matandang Zoro ang lolo mo, ngunit ginagawa niya ito para sa buong pamilya. Sabi ni Terence, sa puso ng ganitong uri ng matandang lalaki, ang interes ng pamilya ay higit sa lahat. Kaya naman, hindi mo masasabing mali siya. Mayroong ilang mga bagay na hindi maaaring makilala sa pagitan ng tama at mali. Tama. Kaya, para matakasan ang kapalarang ito, kailangan kong maging isang malakas na tao. Sabi ni Jelay. Gusto kong magsanay ng husto. Kapag naabot ko na ang ikalawang yugto ng sining ng practitioner ng House Sullivan, maaari na akong maging isang pangunahing miyembro ng House Sun. Kahit si Lolo ay hindi ako papayag na gawin ang mga bagay na hindi ko gustong gawin. Kung umabot ako sa ikalimang yugto, maaari kong ilipat ang chi sa sinumang practitioner nang walang anumang mga paghihigpit. Sa oras na iyon, ang aking katayuan, syempre, ang aking kalagayan, malamang na hindi na maabot ang bahay na muli at ang aking kalagayan ay ang may nakamit na. Ang iyong pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan ay masyadong kakaiba, at hindi mo pinapataas ang iyong lakas sa antas ng langit, lupa, itim, at dilaw. Gusto kitang tulungan, ngunit hindi ko magawa. Hindi ko hahayaang mag-level up katulad ni Chester at ng iba pa, sabi ni Terence. Alam ko, ang sining ng practitioner ng House Sullivan ay mapapabuti lamang sa pamamagitan ng pagsipsip ng chi ng mundo, sabi ni Jelay sabay tango. Tumango si Terence. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay ang pinakadalisay na uri ng enerhiya, ngunit ito ay hindi purong langit at lupang espiritual na chi. Ito ay ang chi na na-convert mula sa langit at lupa na espiritual na chi sa pamamagitan ng sining ng Dragon Mastery. Ang ganitong uri ng chi ay may parehong epekto sa langit at lupang espiritual na chi, at maaaring i-convert sa ibang chi para magamit ng iba, ngunit ang kinakailangan ay ang sining ng practitioner ng Dragon Mastery ay kailangan. Sa makatuwid, ang omnipotent true chi na may mental cultivation method ay katumbas ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na maaaring gamitin ng iba, hindi katulad ng normal na espiritual na enerhiya ng langit at lupa, na maaaring direktang makuha at pinuhin ng mga cultivator. Pareho ang layunin ng dalawa, ngunit magkaiba ang asensya. Kung hinihigop ni Jelay ang kanyang chi, malamang na siya ay magiging katulad niya, at dahil hindi niya alam ang sining ng Dragon Mastery, natural na hindi niya mababago ang kanyang chi. Bilang resulta, ang chi ni Jelay ay maaari lamang niyang gamitin. Kung tuwirang sabihin, ang katawan ni Jelay ay parang isang energy storage device. Ang kanyang katawan ay maaaring sumipsip ng chi ng langit at lupa, at ang chi na ito ay maaaring makuha at mapino ng ibang mga practitioner. Siyempre, hula lang ito ni Terence, ngunit kailangan pa rin niyang pag-aralan ito para malaman ang mga detalye. 1962. Nasaan ang iba mo pang mga kapatid? Hindi ba sila magiging bargaining chip para sa interes ng Sullivan family? Tanong ni Terence. Ako. Wala akong ama o ina, kung kailangan kong isakripisyo ang isang tao, ako ang mauuna. Mapait na ngumiti si Jelay. Ang iyong mga magulang. Sabi ni Trent Sullivan. Huminto si Terence dito at hindi na nagpatuloy. Ang paksang ito ay isang bagay na casual niyang sinabi, ngunit nagsisi siya kaagad pagkatapos ito ay isang malungkot na kwento, pagkatapos ng lahat, at hindi niya nais na ilabas ito ng biglaan. Wala na sila dito, okay lang, sanay na ako. Mapait na ngumiti si Jelay, masyado pa lang akong bata noon. Ni hindi ko nga alam kung ano ang itsura ng mga magulang ko. Mayroon lang akong maliit na jade pendant na iniwan nila sa akin. Dahil doon, inalis ni Jelay ang jade pendant sa kanyang dibdib, hinaplos ito sa kanyang mga kamay malinaw na talagang pinahahalagahan niya ito. Purong dilaw na jade. Nanliit ang mga mata ni Terence habang nakatingin sa jade, hindi niya akalain na ang nasa dibdib ni Jelay ay purong dilaw na jade. Ito ay isa sa mga materyales na kailangan niya upang pinuhin ang espasyo ng jade. Purong yellow jade. Kilala mo siya.
Napahinto si Jelay sa nasasabik na ekspresyon ni Terence. Gaano man kahalaga ang material, hindi dapat magtaka si Terence, tama? Pwede ko bang tingnan? Tanong ni Terence. Siyempre kaya mo. Tumango si Jelay at ibinigay ang pendant kay Terence. Ito ay talagang isang purong dilaw na jade. Tiningnan ni Terence ang pendant sa kanyang kamay at huminga ng malalim. Gusto niya ito para sa kanyang sarili, ngunit alam niyang ito lang ang iniwan ng mga magulang ni Jelay para sa kanya. Kahit na kailangan niya ito, hindi niya ito maaaring hilingin sa kanya. Ngunit himas-himas pa rin ni Terence ang jade sa kanyang kamay. Mukhang gustong-gusto mo itong jade pendant. Nakita ni Jelay ang pagiging possessive sa mga mata ni Terence at nagulat siya. Hindi nagkukulang ng pera si Terence, at bagamat bihira ang purong dilaw na jade na ito, hindi ito isang hindi mabibaylang kayamanan. Ito ay wala sa mata ng malalaking pamilya at practitioner na ito. Marahil ang purong dilaw na jade na ito ay maaaring ibenta sa isang magandang presyo sa auction, ngunit sa mga mata ng Sullivan family at Oldman Sullivan, ito ay isang magandang accessory lamang. Ang mga taong ito ay hindi man lang nagkaroon ng intensyon na pagnasaan ito. Oo. Tumango si Terence, hindi nagtatago ng anuman. To tell you the truth, I need the pure yellow jade to make something. Kung itong purong dilaw na jade ay hindi isang bagay na iniwan ng iyong mga magulang para sa iyo, talagang hihilingin ko ito sa iyo. Hindi inaasahan ni Jelay na kailangan ni Terence ang jade. Gusto niya talagang tulungan siya, ngunit si jade lang ang iniwan ng kanyang mga magulang para sa kanya, at ang tanging paraan para mahanap niya ang kanyang mga magulang ay sa pamamagitan nito. Hindi lang niya ito maibibigay kay Terence, pasensya na. Nais kong mahanap ang aking mga magulang sa pamamagitan ng jade pendant na ito balang araw, kaya... naiintindihan ko. Kaya ko sinabi yon. Dinampot ni Terence ang jade, handang ibalik ito kay Jelay. Medyo nag-aatubili pa siya, pero nagawa niyang ibaba ito. Nang malapit na niyang ibalik ang jade, hindi niya naiwasang maglabas ng gulat na, anong mali? Hindi maintindihan ni Jelay kung bakit nagulat si Terence. Itong jade pendant. Kailangan talaga ni Terence ang purong dilaw na jade, kaya mas maingat niya itong tiningnan. Nang malapit na niyang ibalik ito kay Jelay, bigla siyang nakakita ng napakaliit na bitek sa pendant ng jade. Kung hindi dahil sa matatalas na mata ni Terence, at sa katotohanang nakaharap siya sa liwanag, hindi niya mapapansin. Anong mali? Tanong ni Jelay habang nakatingin sa kakaibang ekspresyon ni Terence. Ang jade pendant na ito ay parang gawa sa dalawang halves. Sabi ni Terence pagkatapos ilagay ang jade sa harap ng kanyang mga mata at pag-aralan ito sandali. Pinagsama-sama. Kumurap si Jelay at inilapit ang kanyang ulo, sinundan ng tingin ni Terence si Jade. Hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. May isang pinong linya sa jade, at hindi ito ang hindi regular na uri. Ito ay tuwid, na parang naputol at pagkatapos ay pinagsama muli. Nagulat si Jelay sa crack kaya nakalimutan niyang nasa posisyon pala siya kung saan nakadikit ang mukha niya sa mukha ni Terence. Mukhang pinutol talaga tapos pinagsasama-sama ulit. Gayunpaman, ginawa itong maingat at hindi halata. Kung hindi ko talaga kailangan ng purong yellow jade, malamang na hindi ko ito makikita ng malinaw. Sabi ni Terence. Ang bitek ay hindi makikita kung hindi titingnang mabuti sa ilalim ng liwanag. Ang pagtuklas na ito ay nagulat kay Jelay. Sinusuot na niya ang pendant na ito mula pa noong siya ay maliit, at habang madalas niya itong nilalaro, hindi niya napansin ang isang basag dito. Sa kanyang mga mata, marahil ito ay isang tanda, at hindi niya akalain na ito ay 2 piraso ng jade na magkadikit. Kung gayon, bakit mo ginawa iyon? Maaaring ang jade pendant na ito ay minsang nasira at saka naayos. Nakatingin din si Jelay sa jade na nasa kamay ni Terence, nalilito. Hindi ko alam, ngunit ang posibilidad ng natural na pinsala ay medyo maliit. Kahit na ang jade pendant na ito ay nasira, hindi ito maaaring nahahati sa 2 ng maayos. At saka, ang puwang na ito ay nasa gitna ng gilid ng jade pendant. Gaano ba kalakas ang kakayahan ng isang tao para magkaroon ng ganoong epekto? Umiling si Terence, tinanggihan ang kanyang hula. So, gawa ng tao? Tanong ni Jelay. Posible, pero hindi ko alam kung bakit. Pero may teorya ako. Sabi ni Terence.
Anong haka-haka? Mabilis na tanong ni Jelay, natural na sa kanya ang nagmamadali pagdating sa kanyang mga magulang. Kung hindi ako nagkakamali, dapat mayroong isang bagay sa loob ng jade pendant na ito. Ang jade na ito ay pinutol ng ilang espesyal na pamamaraan at pagkatapos ay inayos muli, sabi ni Terence. Baka may laman sa loob. Arg! Kung ganoon, baka may naiwan ang mga magulang ko dito. Sabi ni Jelay, medyo nasasabik sa sinabi ni Terence. Siyempre, hula ko lang ito. Mapait na ngumiti si Terence, dagdag pa, nasira ang jade, at halatang mahirap ayusin. Pero ayaw ko talaga ng purong dilaw na jade mo. Dahil sa sinabi ni Terence, napalingon si Jelay sa kanya. Siyempre alam kong hindi. Ang paliwanag mo ay parang sinusubukan mong itago ang tunay mong intensyon. 1963. Haha. Medyo napahiya si Terence, sige, ibabalik ko sa iyo. Lumingon si Terence habang nagsasalita, nakita niya ang neckline ni Jelay, at nakita niya ang kulay ng tagsibol sa loob. Kinalas niya ang isa sa kanyang mga butones nang tanggalin niya ang jade pendant, at iyon ay madaling makita. Ang aking dibdib ay mas maganda kaysa sa isang jade pendant. Kinuha ni Jelay ang kwintas, nakita niya ang mapanlinlang na mga mata ni Terence, ngunit sa kanyang pagtataka, tila hindi niya pinansin ang tingin ni Terence. Well. Napahiya si Terence na inilantad ni Jelay ang kanyang perverted side. Tinuwanan niya ito. Napakabait nilang lahat. Alin ang mas maganda? Tanong ni Jelay, determinado. Ang ganda mo, nakangiting sabi ni Terence. Simula pa lang ay nakikipagbiruan na siya kay Jelay, at wala siyang magagawa. Mas ganon. At least maganda ang taste mo bilang manliligaw. Sabi ni Jelay na may halong tulungan mo akong sirain itong si Jade at tingnan kung may laman ba talaga. Ibibigay ko sa'yo, gusto ko lang yung nasa loob. Jelay, ang sinasabi ko lang, hindi mo kailangang isa puso. Ito ay isang bagay na iniwan ng iyong mga magulang para sa iyo, paano ko ito sirain at hihilingin? Dagdag pa, ito ay hula lamang, seryosong sabi ni Terence, hindi ko masasabi kung may anumang bagay doon. Siyempre alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. Gusto ko talagang malaman kung may sikreto ba ito. Talagang may mali sa jade na ito, at medyo naiinip na rin ako, kung meron man talaga dyan, baka ito ay bakas na iniwan ng aking mga magulang para sa akin, kailangan kong makuha ito. Sa pagtingin sa determinasyon sa kanyang mga mata, alam ni Terence na hindi lang niya ito sinasabi ng walang dahilan. Gusto niya talagang malaman kung may sikreto ba si Jade. Kaya pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumango si Terence, okay, ngunit mas mabuting humanap ng propesyonal na haharap sa ganitong uri ng bagay. Si Master Larkins ay may kaibigan na eksperto sa pag-ukit ng jade. Kung hihilingin mo sa kanya na tulungan kang masira ito sa kahabaan ng bitik na ito, dapat ay kaya niya itong ayusin. Ikaw. Ayaw mo ba nitong jade pendant? Nagulat si Jelay sa sagot ni Terence. Ito ay isang bagay na iniwan ng iyong mga magulang para sa iyo. Kahit na gusto ko ito, hindi ko ito maaaring kunin para sa aking sarili, tama? Nakangiting sabi ni Terence. Sige, kung may kung ano sa loob, sayo na si Jade. Kung wala, ayusin mo. Sabi ni Jelay. Kung ganoon ay magpapasalamat muna ako. Hindi na siya tinanggihan ni Terence pagkatapos ng pagpupumilit ni Jelay, kailangan niya talaga itong si Jade. Pumunta siya sa bahay ni Jelay at tinawagan si Martin, hiniling sa kanya na ibigay sa kanya ang address ng dati niyang kaibigan. Si Martin naman ay hindi nagatubili na sabihin kay Terence kung saan nanunuluyan ang dati niyang kaibigan, na sabi na niya sa kanya na binibisita siya ng isang kaibigan niya, na kapwa guro at kaibigan, para humihingi ng tulong. Pagkatapos ng tawag kay Martin, tumawag si Terence kay Wilfred. Kung bibisitahin niya ang dating kaibigan ni Martin ngayong gabi, baka hindi na siya makabalik sa paaralan bukas, at hihingi siya ng kalahating araw na bakasyon kay Boss Bale. Alam na niya na pumasa si Terence sa pagsusulit ni Boss Bale, kaya pumayag siya sa kahilingan ni Terence ng walang pag-aalinlangan. Kahit siya, ang class monitor, ay hindi maglalakas loob na mag-oo ng walang pahintulot ni Boss Bale. Let's go! Bibisitahin natin si Mr. Lane ngayong gabi. Sabi ni Terence kay Jelay pagkatapos ng tawag. Sige.
Sabik din si Jelay na malaman ang sikreto ng pendant at nakapagpalit na ng damit nang tumawag si Terence. Mukha kang isang estudyante, ngunit ngayon ay mas mukhang bagay ka para sa akin. Nakangiti si Terence habang nakatingin sa kanya. Tama, bilang half-lover mo, dapat maging mas compatible tayo, baka isipin ng mga tao na ikaw ang sugar baby ko. Nakangiting sabi ni Jelay. Kung ganoon, kailan ako magiging ganap na manliligaw mo? Nakangiting tanong ni Terence. Isang ganap na magkasintahan, kailangan pa itong obserbahan. Sabi ni Jelay. Si Terence ay hindi kailanman nakadama ng ganoon ka-relax noong kasama niya si Jelay, at hindi niya kailangang itago ang anumang bagay mula sa kanya kapag nagbibiruan sila. Tulad ng pagtingin niya sa dibdib ni Jelay, hindi inisip ni Jelay ang kahihiyan o galit, sa halip ay tinanong siya kung maganda ba ito. Ang matandang kaibigan ni Martin ay tinawag na Osborne, isang propesor na huminto sa Skyfall Industry University. Nakatira siya sa family area ng Skyfall Industry University. Itinakda ni Terence ang GPS at pinaandar ang sasakyan, dumiretso sa lungsod ng Skyfall. Alas 6 na ng gabi nang umalis sila sa bahay ni Jelay, at hindi pa kumakain ang dalawa. Wala talagang pakialam si Terence kung kumain siya o hindi, ngunit iniisip pa rin ni Jelay ang lihim ni Jade wala siyang ganang kumain. Ang kotse ay mula sa Supernatural Investigation Bureau, kaya't si Terence ay mabilis na tumakbo sa highway hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng tiket. Siyempre, ito na ang pinakamataas na bilis ng Grand Cherokee, ngunit napakabagal pa rin ito para sa mga kasanayan sa pagmamaneho ni Terence. Lalo na pagkatapos na tumaas ang lakas at pangunawa ni Terence, ang kanyang koordinasyon ng kamay at mata ay umabot na sa pinakamataas. Ang mga sasakyang dumadaan ay nakakita lamang ng isang itim na anino na naglaho na may kasamang whoosh, na nagpapaisip sa kanila na nakakita sila ng isang multo. Gayunpaman, mayroong isang sorpresa, isang silver Ferrari ang nagmamaneho sa 200 kilometro bawat oras sa highway, at iyon ay napakabilis. Nang dumaan ang Grand Cherokee ni Terence sa Ferrari, nanlaki ang mga mata ng binata na nagmamaneho ng Ferrari. Damn, mas mabilis kaysa sa akin. Anong klaseng kotse yan? Kuya, mukhang Grand Cherokee. Sa tabi ng binata ay isang binatilyo sa paligid ng 17 o 18 taong gulang. Gayunpaman, halatang napakaganda ng paningin ng binatilyo. Papalapit na sa 300 ang bilis ni Terence, at kitang-kita niya ang modelo ng sasakyan. Hindi siya ordinaryong tao. 5.7 ang Grand Cherokee ay espesyal na binago ni Thomas, kung hindi, si Terence ay hindi makakapagmaneho ng napakabilis. F***, habulin mo siya. Hindi inaasahan ng binata ang isang Grand Cherokee na tatakbo ng napakabilis, at agad siyang nakaramdam ng pagkapahiya. Tinapakan niya ang accelerator, at umungal ang makina ng Ferrari. Pabilisin, at pabilisin muli. Kahit na ang isang Ferrari ay maaari ding lumakad ng 300 kilometro, ito ay isang highway, hindi isang profesional na track ng karera. Ang kalsada ay hindi masyadong makinis, at madalas na may mga hadlang. Kahit na ang binata ay napakahusay sa pagmamaneho, ang huling bilis ay maaari lamang mapanatili sa 278 kilometro. 1964. Sa pagtingin sa Grand Cherokee na nawala na, ang binata ay nagsimulang bumagal ng malungkot. Alam niyang imposibleng maabyutin niya ito. Sa isang profesional na track ng karera, umaasa sa pagganap ng kotse, hindi ito dapat maging isang problema upang maabyutin ang Grand Cherokee. Gayunpaman, hindi ito ang kaso dito. Hindi ako makahabol. Ang isang Grand Cherokee ay talagang nakakapagmaneho ng napakabilis. Nababaliw ba siya? Kumunat ang noo ng binata. Hindi niya moari kung sino ang taong ito. Hindi siya isang profesional na sports car, ngunit nagmaneho siya ng isang off-road na kotse sa bilis na 300. Medyo hindi ka panipaniwala. Brother. Kung hahayaan natin ang taong iyon na kumitawan sa ating pamilya sa kompetisyon. Mas marami pa ba tayong makukuhang benepisyo sa Hidden House Summit? Hindi iniisip ng binatilyo kung paano mapatakbo ng napakabilis ang isang Grand Cherokee. Nag-iisip pa siya. Oo. Kung hahayaan nating makipagkompetensya ang taong ito, baka manalo tayo. Nagningning ang mga mata ng binata.
Ngunit hindi namin alam ang kanyang pagkakakilanlan. Kukunin namin ang isang tao upang ilabas ang surveillance video ng toll booth at suriin ang may-ari. Alamin muna natin kung sino siya. Mas maganda kung magkatrabaho tayo. Kung may karelasyon siya, may kalaban tayo sa summit. Sabi ng binata pagkatapos ng sandaling katahimikan. Sige. Tumango ang binata. Hindi alam ni Terence na ang kanyang kasanayan sa pagmamaneho ay nakakuha ng atensyon ng iba habang siya ay patuloy na nagmamadali sa Skyfall City. Sabi ni Jelay habang pinagmamasdan ang malabong tanawin sa labas ng bintana ng sasakyan, hindi ba ito masyadong mabilis? Ngunit hindi siya nakaramdam ng takot, hindi kaya dahil si Terence ang driver. Paano ka nakakapagmaneho ng napakabilis? Nagtataka si Jelay. Ito ay hindi isang profesional na sports car. Kung hindi, ito ay magiging mas mabilis. Walang kakaiba tungkol doon, sabi ni Terence. Marunong din akong magpalipad ng eroplano. Maaari ka ring makipagkarera sa isang eroplano. Napagtanto ni Jelay na ang pag-unawa niya kay Terence ay hanggang dulo lang ng malaking bato ng yelo. Parang marami pa siyang hindi alam tungkol sa kanya maliban sa pagiging practitioner, tulad ng medisina. Hehe, kung may pagkakataon, ay papaikot kita at malalaman mo. Mahinang sabi ni Terence. Dapat ay 2 oras na biyahe, ngunit wala pang 1 oras ay dumating si Terence. Alas 7 na ng gabi nang siya ay nagmaneho papunta sa Skyfall Industry University, at ang sasakyan ay huminto sa pasukan ng family area. Si Terence ay hindi isang estudyante o guro dito, kaya hindi siya nag-aksaya ng oras sa guard. Huminto siya sa parking space sa harap ng family area at naglakad papunta sa bahay ni Osborne kasama si Jelay. Pinindot niya ang doorbell, at maya-maya lang ay narinig ang boses ng isang matandang lalaki. Sino iyon? Kumusta, Elder Lane? Ako si Terence. Ipinakilala ako ni Martin Larkins, Elder Larkins. Magalang na sabi ni Terence. Oh. You must be little Terence, please come in. Dahil doon, bumukas ang electronic door, at maayos na dinala ni Terence si Jelay sa itaas. Hinihintay na ni Osborne si Terence sa pintuan. Elder Lane, ikinalulungkot ko na abalahin ka ng gabing-gabi. Paumanhin ni Terence. Hahawag mong sabihin yan. Matanda na ako na walang magawa buong maghapon, tumira na sa ibang bansa ang anak at manugang ko, at wala sa tabi ko ang ninong at ninang ko. Araw-araw akong malaya, kaya gusto ko lang maghanap ng gagawin. Si Osborne ay nagretiro sa bahay. Katulad talaga ng sinabi niya. Wala siyang magawa pagkatapos ng hapunan tuwing gabi. Kung gayon hindi ako magiging magalang. Pumasok si Terence sa silid at sinabi kay Osborne, ako si Terence, at ito ang aking kaibigan na si Jelay. Nandito ako para guluhin si Kuya Lane sa isang bagay. Nabalitaan ko mula sa matandang Larkins na naghahanap ka ng purong dilaw na jade, tama? Nakiusap na ako sa aking mga kaibigan sa mundo ng jade na tulungan kang malaman, ngunit wala pang balita. Huwag kang mag-alala, kung may balita, ipaalam ko kaagad si matandang Guan. Hindi mo kailangang pumunta dito ng personal. Sabi ni Osborne. Elder Lane, pumunta ako rito. Para sa ibang bagay. Dahil dyan, ipinasa ni Terence ang jade pendant ni Jelay kay Osborne. Elder Lane, tingnan mo itong jade pendant. Oh, puro yellow jade. Masasabi ni Osborne na ang jade sa kamay ni Terence ay isang purong dilaw na jade na may isang tingin. Medyo nagulat siya, nahanap mo na ba ang purong dilaw na jade? Nahanap ko nga, ngunit itong jade pendant ang tanging naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng awkward. Naiintindihan. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin sa jade pendant na ito? Bahagyang ngumiti si Osborne. Elder Lane, tingnan mo si Jade. Sabi ni Terence. Tingnan mo ng malapitan. Kinuha ni Osborne ang jade pendant at tiningnan itong mabuti sa ilalim ng ilaw sa sala. Ngunit sa susunod na sandali, nagulat na sinabi ni Osborne, ang jade pendant na ito ay gawa sa mga piraso. Ito ay isang piraso ng jade na pinutol at pinagdugtong muli. Elder Lane, masasabi mo rin ba? Tumango si Terence. Napakataas ng paraan ng kanilang pinagsama-samang mga piraso. Kung hindi ko titingnang mabuti, hindi ko talaga masasabi. Terence,
Pinapakita mo sa akin itong jade pendant dahil. Sabi ni Osborne. Elder Lane, maaari mo bang putulin muli itong jade pendant? Mas mabuti kung hindi mo ito masira. Sa tingin ko ay may nakatago sa loob, at kung wala sa loob, mas mabuti kung maaari mo itong pagsamasamahin. Sabi ni Terence. Oh, walang problema. Tumanggo si Osborne at sumang-ayon ng hindi nag-iisip. Malinaw, ang bagay na ito ay hindi mahirap para kay Osborne. Tuwang-tuwa sina Terence at Jelay nang marinig nila ang mga salita ni Osborne. Hindi nila akalain na magiging maayos sa paningin ni Osborne ang ganitong komplikadong sasakyan. Matanda, ano ang ginagawa mo? Bakit nakatayo ka sa pintuan kapag may mga bisita? Habang nag-uusap sila, lumapit ang isang mabait na matandang lola. Malinaw na siya ang asawa ni Osborne. Hehe, nakalimutan mo palang pumasok nung may kausap ka sa pinto. Matandang babae, magtimpla ka ng tsaa. Dalawa kong kaibigan, sundan mo ako sa study at workroom ko. Tutulungan kitang tanggalin itong jade pendant ngayon. Lumingon si Osborne kina Terence at Jelay pagkatapos makipag-usap sa lola. Ngayon, kung sobrang gulo, magagawa natin bukas. Sabi ni Terence. Ayos lang. Libre ko ngayon. Gusto ko lang maghanap ng gagawin. Ikinaway ni Osborne ang kanyang kamay. Nang marinig ang pagpupumilit ni Osborne, hindi na nagsalita pa si Terence. Marahil ay hindi talaga kayang manatiling walang ginagawa si Osborne. Sa pagtingin sa kanyang masiglang anyo, alam ni Terence na siya ay nasa mabuting kalusugan. Hindi natakot si Terence na siya ay masyadong pagod sa pagtatrabaho sa gabi. Sa pag-aaral, naupo si Osborne sa work table at inilagay ang jade pendant sa ilalim ng mikroskopyo, pinagmamasdan ang mga linya nito. Si Terence at Jelay ay hindi nang ahas na istorbohin siya, at tahimik na naghintay sa sofa. 1965. Pagkaraan ng ilang sandali, ang asawa ni Osborne, si Chu Weifang, ay pumasok sa pag-aaral na may dalang mabangong tsaa. Aking dalawang maliliit na kaibigan, uminom ng tsaa. Ang matandang Lane ay abala kaya nakalimutan niya ang lahat ng iba pa. Maraming salamat, Lola. Magalang na sabi ni Terence habang kinukuha ang tasa. Hehe, sige. Lalabas ako para manood ng TV. Tawagan mo lang ako kung kailangan mo pa ng tubig. Huwag kang tumayo sa seremonya. Sabi ni Chu Weifang. Go do your work, huwag mo kaming pansinin. Sabi ni Terence. Lumabas si Chu Weifang. Si Osborne ay katulad ng kanyang sinabi, na nakakalimutan ang lahat kapag siya ay abala. Ngunit kinailangang aminin ni Terence na walang pag-aalinlangan ang antas ng kasanayan ni Osborne. Ang jade pendant ay mabilis na kinalikot sa kamay ni Osborne. Tahimik na nakaupo sa gilid sina Terence at Jelay, naghihintay. Hindi nag-usap ang dalawa, natatakot na maapektuhan nila si Osborne. Matapos ang halos 2 oras, ang palawit ng jade ay pinutol sa isang maliit na mukha. Gayunpaman, nagulat din si Osborne, meron ba talaga sa loob? May something ba talaga? Hindi inakala ni Terence na ang hula nila ni Jelay ay magiging totoo. Oo, guwang ang jade pendant na ito. Kailangan kong putulin ito ng mas maingat. Kailangan kong putulin ang 4 na bilog para matiyak na hindi masisira ang bagay sa loob. Ngunit mas mahirap gawin ito. Maaaring hindi ito makumplito sa loob ng 1 o 2 araw, sabi ni Osborne. Hindi mo kailangang pahirapan ang iyong sarili. Matandang Lane, biglang sabi ni Jelay, dahil may kung ano sa loob, kailangan lang nating siguraduhing buo ito. Ayos lang na sirain ang jade sa labas. Dahil alam na ni Jelay na may kung ano sa loob, hindi na ganoon kahalaga ang jade, masasabing nandyan lang ang labas para protektahan ang bagay sa loob, at hindi na gaanong mapapakinabangan si Jade kapag nailabas na ang bagay. At saka, napagpasyahan niyang ibigay ang jade kay Terence mula sa sinabi nito, hindi na mahalaga kung masira ang jade, dahil gusto lang niyang gamitin ito bilang material para sa isang bagay ngunit hindi siya nagtanong tungkol sa mga detalye. Sirahin mo. Medyo nagulat si Osborne, kung nawasak ito, hindi na ito maibabalik. Ayos lang, gusto ko lang ang mga bagay sa loob, at ang jade ay magiging. Kay Terence. Sabi ni Jelay. Terence, okay lang ba kung nasira si Jade? Nagulat si Osborne kay Terence. Oo naman.
Basta ito ay purong dilaw na jade, hindi mahalaga kung ito ay buo o sira, sabi ni Terence. Gagamitin ito ni Terence para gawing space ang jade, at kailangan niyang basagin ito kapag nagawa niya ito, kaya hindi mahalaga kung ito ay sira o buo. Oh, I see, madali lang yan. May iilan akong mga kaibigan na nakaukit ng purong dilaw na jade dati, at itinago nila ang natitirang mga fragment ng jade. Mukhang may mahahanap ako dito. Kung gusto mo lang itong mga fragment, then I can help you collect some. Naisip ni Osborn na gusto ni Terence ang buong piraso ng jade mula sa mga salita ni Martin pagkatapos ng lahat ng humihingi kay Jade ay gusto ng buong jade. Wala pa siyang narinig na humihingi ng sirang jade. Ang galing! Nagulat at natuwa si Terence sa parehong oras. Hindi kalakihan ang jade ni Jelay, at natakot si Terence na hindi nito matugunan ang mga kinakailangan para sa paggawa ng jade. Pagkatapos ng lahat, pumasok siya sa chi deviation sa huling pagkakataon dahil gusto niyang palitan ang gamot na pampalakas ng katawan. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang maging mas maingat sa paggawa ng espasyo. Hindi niya ito susubukan kung wala siyang sapat na hilaw na materyales. Kung hindi, isang maliit na bagay kung ang mga materyales ay nabulag, ngunit hindi magiging masaya kung ang espasyo sa pendant ng jade ay nasira. Ngunit ang iba pang maliliit na fragment ng jade ay dapat nasa warehouse sa isang self-sealing bag. Hindi ko sila mahahanap ngayon, kaya kailangan kong tulungan kang mahanap ang mga ito ng dahan-dahan. Ito ay dahil napakaraming bagay sa bodega, sabi ni Osborn. Okay lang, walang pagmamadali, sabi ni Terence. Maliban sa yellow jade, kailangan din ni Terence ang colored steel at blue crystal powder. Wala pa sa kanya ang dalawang bagay na iyon, at kahit na mayroon siya ngayon ng yellow jade, hindi niya ito kakailanganin. Sige, kung ganoon, babasagin ko lang itong jade pendant, sabi ni Osborn. Sige, sabi niya. Tumango si Jelay, hindi na siya makapaghintay na malaman kung ano ang nasa kwintas. Hindi niya ito pinutol ayon sa mga linya, ngunit binuwag ito ng may lakas. Hanggat ang mga bagay sa loob ay buo, ito ay mas madali. Direktang ginupit ni Osborn ang jade pendant gamit ang isang kutsilyo, at nalantad ang mga bagay sa loob ng jade pendant. Nakadikit ang mga mata ni Terence at Jelay sa jade na nasa kamay ni Osborn. Nagtataka rin si Terence kung ano ang nasa loob ng jade, kaya hindi niya ito pinakawalan. Ilang beses pang nagpait si Osborn at hinayla ang loob ng jade gamit ang tweezer. Inilabas niya ang isang piraso ng seda na nakatupi ng maayos. Ang seda ay malambot at manipis, at ito ay nakatiklop sa isang maliit na piraso at nakatago sa jade. Kung hindi ito nahanap ni Terence kung nagkataon, sino ang nakakaalam kung gaano katagal mananatili ang seda sa jade? Ito na. Hindi binuksan ni Osborn ang jade scroll, ngunit inilagay ito sa mesa. Maraming salamat, Kuya Lane. Mabilis siyang nagpasalamat ni Terence. Nakita niya na si Osborn ay isang matuwid na tao. Parang hindi naman siya interesado sa laman ng seda. Lumiko siya upang kunin ang maliliit na piraso ng purong dilaw na jade sa workbench sa halip. Wala lang, maliit na bagay lang. Walang pakialam na sabi ni Osborn. Jelay, buksan mo, sabi ni Terence. Tumingin si Jelay sa jade scroll sa mesa, excited. Ang maliit na piraso ng seda na ito ay maaaring ang talaan ng kanyang mga magulang at ang misteryo ng kanyang kapanganakan. Ilang beses na niyang tinanong ang kanyang lolo tungkol sa kanyang mga magulang, ngunit lagi niyang iniiwasang pag-usapan iyon. Nagtataka si Jelay, ngunit masasabi niya na ang kanyang lolo ay may sariling paghihirap, kaya hindi siya nagtanong. Nanginginig ang mga kamay ni Jelay sa pag-iisip na makahanap ng clue mula sa isang silk scroll. Maingat niyang kinuha iyon at dahan-dahang binuksan, akala niya ay sulat iyon ng kanyang mga magulang, ngunit ito ay isang mapa. Mapa. Sa ganang Jelay, kung hindi ito isang sulat, marahil ito ay isang uri ng sining ng practitioner, ngunit ito ay isang mapa. May kakaiba siyang naramdaman tungkol dito, at gusto niyang tanungin si Terence para sa opinyon nito, ngunit hindi siya nakatingin sa kanya. Alam niyang sinusubukan nitong iwasan ang paghihinala. Terence, tingnan mo ito. Ito ay isang mapa. Inabot ni Jelay ang seda kay Terence. Dahil si Jelay ang nagpakita nito sa kanya, hindi tumayo si Terence sa seremonya at tinanggap ito.
1966. Gaya ng inaasahan, nakita ang isang mapa, ngunit sa susunod na sandali, ang mukha ni Terence ay naging isa sa matinding pagkabigla. Ang mapa na ito. Walang malay na bulalas ni Terence. Anong problema? May problema ba sa mapa na ito? Natatarantang tanong ni Jelay. Itong mapa, hindi mo ba napansin? Kalahating mapa ito, hindi ang kabuuan. Sabi ni Terence habang nakaturo sa gilid ng mapa. Gaya ng inaasahan, kalahati lang ang mapa na ito. Tumingin si Jelay sa direksyon na itinuturo ni Terence, hindi kumpleto ang isang bahagi ng mapa na parang naputol. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Terence ay hindi na ang mapa ay kalahati lamang ng mapa, ngunit nasa kanya ang kalahati ng mapa. Pagkatapos ng pagsusulit, nakilala ni Terence at Quentin ang isang baliw na lalaki sa isang kuweba, at siya ang nagbigay kay Terence ng mapa. Ang parehong material, ang parehong estilo ng pagguhit, ang parehong pintura. Terence ay sigurado na ang kalahati ng mapa sa kanyang kamay at ang isang ito ay ang parehong mapa dati, na pinaghihiwalay ng isang tao sa gitna. Terence, bakit parang kakaiba ka? Curious na tanong ni Jelay. Hindi naman sa kakaiba ang hitsura ko, ito ay. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti ng mapait habang nag-aalangan. Sa bagay, hindi naman sa kanya ang mapa, ang kakaibang lalaki ang nag-iwan nito sa kanyang mga kamay. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kakaibang lalaking ito ay may isang uri ng koneksyon sa mga magulang ni Jelay. Hindi kaya ang mga magulang ni Jelay ang mga alagad ng kakaibang lalaki? Kung hindi, bakit kay Jelay ang kalahati ng mapa? Sinabi rin ng kakaibang lalaki na ang kalahati ng mapa ay nasa kamay ng kanyang alagad. At kaya, dahil may kaugnayan ito kay Jelay, hindi na kailangan pang itago ni Terence, dahil nasa kamay ko na ang kalahati ng mapa. Tumingin si Jelay kay Terence, nagulat. Hindi niya akalain na nagulat si Terence dahil nasa kanya ang kalahati ng mapa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin si Terence ang may mapa. Saan niya nakuha ang mapa? Kilala ba niya ang kanyang mga magulang? Dahan-dahan kong ipapaliwanag sa iyo. Wala sa akin ang mapa, nasa villa sa Eastern City. Ibibigay ko ito sa iyo pagbalik ko, sabi ni Terence. Okay. Hindi ka panipaniwala si Jelay na hanap na lang niya ang kalahati ng mapa sa kwintas, at ang kalahati ay nasa kamay ni Terence pagkatapos hindi ba ito masyadong nagkataon? Ngunit siya ay lubos na mapalad kung ang mapa ay nasa kamay ng iba, hindi nila ito ibabalik sa kanya ng ganoon kadali, at si Terence ay tila walang balak na itago ito para sa kanyang sarili. Sige, nakolekta ko na silang lahat. Tumawa si Osborne habang ipinapasa ang isang self-sealing bag kay Terence, babantayan ko ang iba pang piraso ng purong dilaw na jade para sa iyo. Kung tungkol sa mapa, hindi ako sasali. Maraming salamat, Kuya Lane. Mabilis na kinuha ni Terence ang bag, nagulat at natuwa. Sige, gabi na. Dapat kayong bumalik ng maaga. Sa tingin ko may mas importante pa kayong gagawin. Sinabi ni Osborne, hindi kita itatago. Kokentaken kita muli kapag nahanap ko na ang sirang jade. Sige, Kuya Lane, aalis na tayo. Tumango si Terence at umalis sa pwesto ni Kuya Lane kasama si Jelay. Masasabi niyang maraming gustong sabihin sa kanya si Jelay, kaya hindi na siya nagtagal. Bumaba sila, lumabas ng family area, at sumakay sa kotse. Hindi na makapaghintay si Jelay. Terence, sabihin mo sa akin, paano mo nakuha itong kalahati ng mapa? Kilala mo ang aking mga magulang. Paano ko siya makikilala? Walang magawa na nagkibit-balikat si Terence, kung kilala ko siya, paano ko hindi sasabihin sa iyo? Ang mapa na ito ay hindi talaga akin. Ito ay inilagay dito ng ibang tao. Ibang tao? Sino yun? Tanong ni Jelay. Isa itong kakaibang lalaki na parang baliw na matandang lalaki. Kasabay nito, sinabi ni Terence sa kanya ang tungkol sa kakaibang lalaking nakilala nila sa kuweba pagkatapos ng pagsubok. Noong oras na iyon, kinuha ako ng kakaibang lalaki bilang kanyang disipulo at ibinigay sa akin ang mapa na ito. Pagkatapos, hiniling niya sa akin ang kalahati ng mapa at gusto niya akong kunin para humanap ng kayamanan. Alam mo, hindi ko gustong ibalik ang bagay na ito para sa sarili ko, ngunit hindi ko gustong ibalik ang bagay na ito para sa kanya.
Sa kalagitnaan ng gabi. Kung ganoon, ang disipulo ng kakaibang taong iyon ay maaaring ang aking ama. Naalala ni Jelay kung saan nanggaling ang mapa. Posible, pero kahit hindi, marami itong kinalaman sa kanya. Pero ngayon, dahil mayroon kang kalahating mapa, ibibigay ko sa iyo ang mapa, sabi ni Terence. Ikaw. Hindi mo ba gustong malaman kung anong uri ng kayamanan mayroon ang mapa na ito? Tumingin si Jelay kay Terence, nagulat. Hindi niya alam kung bakit ang dali nitong ibigay sa kanya. Hey, anong kayamanan meron? Tatay mo pa rin yan at sa kakaibang lalaking yun. Itong jade pendant ang dala mo, kaya sayo na. Kung ibang tao yon, malamang nakukunin ko ito para sa sarili ko, ngunit ikaw ang aking manliligaw. Siyempre hindi ko ito kukunin sa iyo, ngumiti si Terence. Sige, salamat. Actually, hindi ko naman talaga kailangan ang treasure na yan, I just want to find some clues about my parents. I really don't like how Sullivan these days they're too utilitarian, always thinking about the family's benefits. Kung ang kakaibang lalaking iyon ay isang sky class master, kung gayon anuman ang sinabi niya ay isang kayamanan ay dapat na maganda. Maaaring ito ay mabuti para sa iyo kung makikita mo ito. Ngunit hindi ako masyadong sigurado kung nasaan ang mapa na ito, sabi ni Terence, malamang ito ay isang mapa ng hanay ng bundok, ngunit walang indikasyon kung alin ito. Kung hinahanap mo ito, pinakamahusay na ihambing ang mapa na ito sa iba pang mga bundok. N. Halatang hindi na makapaghintay si Jelay na mahanap ang lugar sa mapa. Ngunit naunawaan ni Terence ang kanyang naramdaman kung siya man iyon, magmamadali rin siyang maghanap ng mga pahiwatig kung nakarinig siya ng balita tungkol sa kanyang mga magulang. Inihinto ni Terence ang sasakyan sa harap ng bilya at nagtanong, Jelay, gusto mo bang pumasok at maupo? Hindi ako pupunta. Nag-alinlangan si Jelay, lampas na sa isang orasan. Huli na. Ibigay sa akin ang mapa at hahanap ako ng hotel na matutuluyan. Mangungupahan ako ng bahay sa lungsod ng Eastern Sea bukas at pag-aralan ang mapang ito. 1967. Mabuti rin iyan. Tumango si Terence. Dapat ay tulog na sina Miss at Yasi, at ayaw niyang istorbohin sila, kung gayon, hintayin mo ako. Bumaba si Terence sa kotse at pumasok sa bilya na tutulog sina Miss at Yasi, tulad ng inaasahan, ngunit hindi si Uncle Fredo at Lola Sally. Nakaupo ang dalawa sa sofa at nagkukwentuhan, tila nagkukwento si Uncle Fredo kay Lola Sally tungkol sa kanyang kabataan. Terence, bumalik ka. Nagulat si Uncle Fredo nang makita niya si Terence. Nagpunta si Terence para magtanong tungkol sa sining ng practitioner ng House Sullivan para kay Lola Sally, kaya natural na masaya siyang makita siya pabalik. Bagamat hindi niya akalain na babalik si Terence sa parehong araw, hindi niya namamalayan na naghintay pa rin siya kasama ang lola ng araw para kay Terence hanggang sa huli na. Bukod dito, pinag-uusapan din nila ang mga nangyari noong bata pa sila. Habang nag-uusap sila, nawalan sila ng oras. Sa isang kisap mata, pasado 1:00 na ng gabi. Uncle Fredo, gising pa kayo? Tanong ni Terence, nagulat. Hindi pa. Paano na, Terence? Tungkol kay Sally. Naramdaman ni Uncle Fredo na hindi tama na tanungin siya ni Terence tungkol dito pagkatapos niyang umuwi, ngunit nagtanong pa rin siya dahil nag-aalala siya kay Lola Sally. Ha, tapos na, pero may gagawin ako ngayon. Hintayin mo ako, babalik ako at kakausapin. Nakangiting sabi ni Terence. Sige, sige. Tuwang-tuwang tumango si Uncle Fredo matapos marinig ang balita. Puno rin ng pananabik ang mga mata ni Lola Sally. Napakaraming sinabi sa kanya ni Uncle Fredo tungkol sa nakaraan, ngunit wala siyang maalala kahit isang bagay. Hindi ito magandang pakiramdam, at magiging maganda kung matutulungan siya ni Terence na mabawi ang kanyang mga alaala. Bumalik si Terence sa kanyang silid at kinuha ang kalahati ng mapa mula sa cabinet. Dali-dali siyang lumabas ng bilya at sumakay sa kotse, ito na. Tingnan mo at tingnan kung pareho ito. Tuwang-tuwang kinuha ni Jelay ang mapa at inilagay ito kasama ng nasa kamay niya, ito ay perpektong tugma. It's really a. Bumibilis ang paghinga ni Jelay habang nakatingin sa mapa.
Marahil ay makakahanap siya ng clue sa kanyang mga magulang gamit ang mapa na ito. Ihahatid na kita sa hotel. Dahan-dahan mo naman itong pag-aralan. Nakangiting sabi ni Terence habang nakatingin kay Jelay, na abala sa mapa. Pasensya na, nagmamadali ako. Mabilis na sabi ni Jelay. Wala lang. Kung ako, ganoon din ang ginawa ko. Umiling si Terence at pinaandar ang sasakyan. May malapit na 3-star hotel na tinatawag na Zhoushan Hotel, at ito ay binuo ng parehong developer bilang Zhoushan District. Maganda ang kapaligiran, at hindi masyadong mahal ang presyo. Siyempre, ang hotel na ito ay para sa mga batang mag-asawa, at ang mga normal na tao ay hindi matatanggap ang presyo kung ito ay masyadong mahal. Ibinaba niya si Jelay sa hotel, at medyo nag-aalangan itong bumaba ng sasakyan, na parang may sasabihin. Anong mali? Tanong ni Terence, nalilito. Terence. Kung mahahanap ko ang lokasyon sa mapa na ito, maaari ka bang sumama sa akin sandali? Alam ni Jelay na ang kahilingang ito ay medyo labis, ngunit pagkatapos na isipin ito, si Terence lamang ang maaaring sumama sa kanya. Nakatingin sa mga mata ni Jelay, bumantong hininga si Terence, sige, kung wala akong ibang gagawin, sasama ako sa iyo. Sa totoo lang, gusto ko ring malaman kung ano ang yaman na sinasabi ng kakaibang lalaking iyon. Ang galing. Sabi ni Jelay, nasasabik sa pagtanggap ni Terence. Kung ang kayamanang iyon ay walang silbi sa akin, pagkatapos ay ibibigay ko ito sa iyo. Hindi na kailangan yon. Ayoko ng reward sa pagsama mo. Kaibigan lang ang tingin ko sayo. Sabi ni Terence. Kaibigan lang. Napakurap si Jelay. Hindi ba dapat mayroong ilang makabuluhang pag-unlad sa pagitan ng magkasintahan? Tumingin si Terence kay Jelay na may ngiti na hindi ngiti. Sok! Mabilis na hinalikan ni Jelay ang gilid ng mukha ni Terence nang hindi siya nakabantay. Pulang-pula ang mukha niya, pero inisip niya na hindi ito makikita ni Terence dahil madilim na, pasensya na, pero pasensya na. Okay na ba? Si Terence ay hindi nagbabantay laban kay Jelay, at ang sorpresang pag-atake ay matagumpay. Hinawakan niya ang pisning kagagaling lang niya sa paghalik, hindi sigurado kung matatawa ba siya o maiiyak. Naglalaro ba siya ng apoy? Joke lang, pero ngayon, parang mas malabo pa ang relasyon nila kaysa dati. Ngunit si Terence ay palaging nakikipagbiruan kay Jelay, at hindi siya nagtimpi sa halik. Hindi ba masyadong maliit ito? Paano kung dito ako magstay ngayong gabi? Pumunta ka sa impyerno. Banibiro lang ni Jelay si Terence, ngunit ang walang sawang pag-uugali ni Terence ay nagpasikip ng kanyang puso hindi pa siya handa. At kaya, hindi sinasadyang gumanti ni Jelay at lalabas na sana ng sasakyan nang makita niya ang masama at pilyong ngiti sa mukha ni Terence. Alam niyang mahuhulog na siya sa bitag nito at nagamf, pagkatapos ay maaari kang umakyat. Talagang pinapaakyat mo ako? Tanong ni Terence na may kalahating ngiti. Terena, pag-aaralan ko ang mapa. Napagtanto ni Jelay na hindi niya nagawang samantalahin si Terence parang ginawa niya ito, ngunit hindi siya sineseryoso ni Terence. Tumalikod na lang si Terence at bumalik sa villa pagkatapos na makapasok ng ligtas si Jelay sa hotel. Pagkabalik, nalaman ni Terence na hindi lang gising sina Uncle Fredo at Lola Sally, kundi mas masigla pa. Malinaw na hinihintay nila ang pagbabalik ni Terence. Terence, bumalik ka. Mabilis na tumayo si Uncle Fredo at binigay ang kanyang upuan sa tabi ng Granny Sullivan nang makita niya si Terence. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, ngunit naintindihan niya ang nararamdaman ni Uncle Fredo. Uncle Fredo, huwag kang mag-alala. Tingnan ko muna ang sining ng iyong practitioner. Akin. Bahagyang natigilan si Uncle Fredo. Tama, sayo yan? Kung tutuusin, pumunta ako dito para sa wala. Naalala ko lang ang arts ng House Sullivan practitioner pagkatapos kong pumunta doon. Asawa mo si Granny Sullivan, kaya natural, tinulungan ka niya sa training mo. Ibig sabihin, ang chi niya ay pareho sa iyo. Kailangan ko lang tingnan kung ang chi mo ay kapareho ng chi sa ulo ni Granny Son. Terence's head.
Oo. Hinaplos ni Uncle Fredo ang likod ng kanyang ulo, baka sa kanyang mukha ang realisasyon. I'm really sorry, I forgot about this. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, hindi na sana kita pinabalik. Hindi talaga ito isang pakikibaka, mayroon din akong ibang natamo. Hindi nagsisi si Terence na pumunta sa jail ay hindi lang niya nakuha ang mapa, nakuha din niya ang purong dilaw na jade. 1968. Paano ito naging maliit na pakinabang? Masasabing masaganang ani. Siyempre, may ilang sikreto na hindi niya masabi kahit kay Uncle Fredo. Ang Jade Space ay isang bagay na hindi pa niya masasabi kahit kanino. Hindi naman sa wala siyang tiwala sa kanila, pero wala pa rin siya sa ganoong level. Kung siya ay Sky Class late phase peak ngayon, hindi na niya ito kailangang itago kay Uncle Fredo. Pagkatapos ay magmadali at suriin. Mabilis na inilahad ni Uncle Fredo ang kanyang kamay. Sige, sabi niya. Nang makita kung gaano nag-aalala si Uncle Fredo, hindi na nagsalita pa si Terence at sinimulang tingnan ang chi ni Uncle Fredo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mukha ni Terence ay nagpakita ng isang nasisiyahang tingin, walang pagkakamali, ito ang tunay na enerhiya sa ulo ni Lola Sally. Kung gayon, maaari ba nating tulungan siyang alisin ang chi sa kanyang ulo ngayon? Si Uncle Fredo ay parehong nagulat at masaya matapos marinig ang mga salita ni Terence. Nag-aalala siya na ang chi sa ulo ni Sullivan Luofe ay sanhi ng isang kaaway. Magiging mahirap kung gumawa sila ng isang bagay na mali siya, ngunit ngayon ay tila ang kanyang pag-aalala ay hindi kailangan. Mayroong dalawang paraan. Ang isa ay para sa akin na pilitin ang tunay na chi ni Lola Sally sa kanyang katawan. Bagamat ang pamamaraang ito ay magagawa, hindi ko ito ginagamit sa napakadalisay na paraan. Matapat na sabi ni Terence. Magagamit na lamang niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery ng mas maayos ngayon, at malayo pa rin ito sa perpekto. Kinailangan siya ng maraming pagsisikap para mapuwersa ang kanyang fire poison na chi, at wala siyang gaanong tiwala sa paggamit nito sa araw ng lola. Ano ang pangalawang paraan? Nagmamadaling tanong ni Uncle Fredo. Ang pangalawang paraan ay mas konserbatibo. Walang anumang panganib, ngunit ang epekto ay maaaring mas mabagal at hindi maaaring makamit sa isang gabi. Iyon ay upang hayaan si Lola Sally na magsimula muli sa sining ng practitioner ng House Sun. Kapag tapos na siya, magagawa niyang maluso ang chi sa kanyang sarili, sabi ni Terence. Puntahan natin ang pangalawang opsyon. Saglit na nag-alinlangan si Uncle Fredo matapos marinig ang mga salita ni Terence, ngunit pinili ang pangalawang opsyon ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang konserbatibong pamamaraan, at walang anumang panganib. Medyo mabagal, ngunit si Uncle Fredo ay naghihintay ng napakaraming taon. Kung mali ang unang paraan, huli na para pagsisihan ito. Hehe, actually, I suggest din yung second method. Mayroon akong sining ng practitioner ng House Sun nasa aking telepono, ipapadala ko ito sa iyo sa lalong madaling panahon, ngunit mas mabuti kung hindi mo sasabihin kahit kanino ang tungkol dito, kahit na ito ay isang bagay na matagal na niyang pina-practice. Nakuha ko ito kay Jelay, pagkatapos ng lahat. Sabi ni Terence. Naiintindihan ko. Tumango si Uncle Fredo. Kahit hindi mo sabihin, hindi ko sasabihin. Kung tutuusin, sangkot dito ang mga kaaway ko noon. Kung alam nilang buhay pa kami ni Sally, tiyak na darating sila ulit para sa atin. Hindi tayo ang kapareha nila. Hindi na nagsalita pa si Terence, at ipinadala ang mga dokumentong ipinadala ni Jelay kay Uncle Fredo bago bumalik sa kanyang silid upang magpahinga. Bumalik sa kanyang silid, hindi na makapaghintay si Terence na buksan ang paraan ng pagpino ng Jade. Ito ay ang bersyon na ginawa niya, ang orihinal ay naiwan sa West Star Village. Ngayon, mayroon siyang purong dilaw na jade, ngunit walang balita tungkol sa kulay na bakal at asul na kristal na pulbos. Hindi pinag-aralan ng detalyado ni Terence ang pamamaraang ito noon, ngunit ngayong nasa kamay na niya ang jade, natural siyang nasa sabik at nagsimulang pag-aralan ito.
Gayunpaman, ang nakakalito kay Terence ay ang pamamaraan ay hindi nakasaad kung gaano karaming purong dilaw na jade, asul na kristal na pulbos, at kulay na bakal ang kailangan niya. Paano niya kukunin ang mga materyales kung wala ang dami? Hindi naiwasang magtaka ni Terence, Elder George, gaano karaming materyales ang kailangan mo para gawin itong jade pendant. Kakailanganin natin ang lahat ng mayroon tayo. Mahinang sabi ni Elder George. Kailangan natin kasing dami natin. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi masyadong naintindihan ni Terence ang ibig sabihin ni Elder George. Kung mas maraming materyales ang mayroon, mas malaki ang espasyo sa imbakan. Ano ang hindi maintindihan? Paliwanag ni Elder George. I see. Tapos ibig sabihin ba ay isang beses lang ito ma-condensed? Tanong ni Terence. Hindi, maaari mo itong i-condense ng maraming beses hanggat gusto mo. Sa tuwing kolektahin mo ang mga materyales, maaari mo itong ipagpatuloy. Sabi ni Terence. So ganyan yan. Kung gayon, hindi ba't nangangahulugan iyon na ang espasyo ng imbakan ng jade ay maaaring walang katapusan na malaki? Sabi ni Terence. Sa teorya, oo. Hindi mo ba napansin na ang espasyo sa loob ng jade pendant ay talagang isang napakalawak na fourth-dimensional space? Nakakapag-imbak lang ng universal na enerhiya ang mga espasyong ito, seryosong sabi ni Elder George. Sa madaling salita, ang pagpino ng espasyo ng jade ay aktwal na ginagawang isang bahagi ng espasyo ng jade na maaari lamang mag-imbak ng universal na enerhiya sa isang storage space. Tanong ni Terence. Mauunawaan mo ito sa ganoong paraan, ngunit ang apat na dimensyon na espasyo sa espasyo ng jade ay walang katapusan sa teorya. Sabi ni Elder George. Medyo natahimik si Terence, akala niya ay isang sinaunang bagay ang jade, ngunit habang mas natututunan niya ang tungkol sa mga function nito, mas naramdaman niyang isa itong high-tech na item. Ang apat na dimensyon na espasyo ay lumitaw. Siyempre, hindi mapakali si Terence na tanungin si Elder George tungkol dito, hindi niya rin alam. Imahe lang siya, parang computer, at wala siyang masyadong alam. Inalis niya ang jade at nagpatuloy sa kanyang sining ng Dragon Mastery. Hindi siya makagawa ng espasyo kay jade bago niya makuha ang iba pang dalawang materyales, kaya kailangan niyang isantibi ito sa ngayon. Kinaumagahan, hinatid ni Terence sina Cheryl at Yasi sa paaralan, habang si Uncle Fredo ay nasa bahay kasama ang araw ng lola. Napansin ni Terence ang madilim na kapaligiran nang dumating siya sa dormitoryo, parang wala sa magandang mood ang lahat, at si Wilfred ay mukhang nawalan siya ng malaking pera. Ano bang problema nyo? Ninakawan ang dormitoryo nyo kahapon. Napatingin si Terence sa tatlong tao sa harapan niya, nagulat. Kuya Terence, bumalik ka na. Lumiwanag ang mga mata ni Wilfred nang makita niya si Terence, ngunit lumabo muli ang mga ito. Sa ganang kanya, magaling si Terence sa ibang aspeto, ngunit hindi siya gaanong makakatulong sa party ng mga freshmen. Kung hindi, walang paraan na hindi makasali si Terence sa rehearsal ng klase. Halatang hindi siya magaling dito. Bumalik na ako. Ano bang nangyayari sa inyo? Tanong ni Terence, nalilito. Buntong hininga, Kuya Terence, tapos na ako sa pagkakataong ito. Danica, ang brat na iyon, tulad ng sinabi mo, talagang naglaro siya ng madumi. Sabi ni Wilfred na may mahabang mukha. 1969. Anong nangyari sa kanya? Kumunat ang noo ni Terence. Para sa mga freshman na gala, talagang nag-imbite siya ng isang celebrity na maging lead singer. Bagamat siya ay isang celebrity na kasisimula pa lang ng kanyang career, medyo sikat pa rin siya sa bansa. Sa isang celebrity bilang host, natatakot ako na ang student union ay kailangang magbigay ng mukha kahit ano pa man at i-rank ang programa ng kanilang klase. Siya ay isang tanyag na tao, at siya ay sapat na nalulumbay na pumunta sa aming paaralan upang lumahok sa party ng mga freshmen. Kung hindi siya makakuha ng ranggo, ito ay medyo walang galang. Nalungkot na sabi ni Wilfred. So what if she's a celebrity? Pwede kang makakuha ng ranking kahit hindi ka magaling kumanta. Hindi talaga gusto ni Terence ang mga celebrity. Sa mga mata ni Terence, si Zyrene ay isang magandang babae lamang na marunong sumayaw at kumanta.
Siya ay hindi kahit nakaakit-akit bilang ang Miss Atyasi, pabayaan ang isang hindi sikat na bituin. Huwag na nating pag-usapan ang katotohanang kinanta lang ng klase ni Danica Miller ang sikat na kanta ng celebrity na ito, may bentahen na sila. Student union lang sila, hindi nila sasaktan ang isang celebrity sa maliit na bagay. Si Wilfred ay nasa paaralan sa loob ng maraming taon at alam niya ang katotohanan. Minsan, ang student union ay mag-oorganisa ng ilang mga aktibidad sa pampublikong kapakanan at mag-iimbite ng ilang mga kilalang tao upang suportahan sila. Palagi nilang sinisikap na mapalapit sa mga kilalang iyon, kaya paanong hindi sila mabigyan ng mukha? Siguradong may eksperto si Danica na gumagabay sa kanya mula sa likuran, kaya't hindi siya kumanta ng ganoong bagay, kahit na ako ay kumanta ng ganoong bagay. Well, hindi ako match sa celebrity na yan. Oh, so sinasabi mo na basta celebrity ka, makakahanap ka ng pwesto. Naintindihan ni Terence ang ibig niyang sabihin. Siyempre, hindi ito masyadong masama. Sabi ni Wilfred, kalimutan ang tungkol sa mga kilalang tao na sumikat sa mga kasuklam-suklam na tao. Kung gayon, bakit hindi rin tayo mag-imbite ng isang celebrity? Sabi ni Terence. Sabi ko, kuya, hindi ganoon kadaling mag-imbite ng isang celebrity. Si Danica ay isang mayaman na pangalawang henerasyon, ang kanyang pamilya ay maraming pera, ang kanyang ama ay isang big boss, at ang kanyang mga relasyon sa lipunan ay napakahusay din, kaya hindi malaking bagay na makahanap ng mga kilalang tao, ngunit kami. Umiling si Wilfred at sinabing, baka hindi mo siya magawang imbitahan. Oh, hayaan mo na. Susubukan ko. Kung kukuha tayo ng mas sikat kaysa sa Danica na lalaking iyon, makakakuha ba tayo ng mas mataas na ranggo? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sigurado yan. Pagdating ng panahon, lahat ng miyembro ng student union ay mananagot sa pagboto at pag-score. Bagamat may celebrity effect, kung sino pa ang sikat, siya pa rin ang may pinakamataas na boto. Sabi ni Wilfred. Alam ko. Tumango si Terence. Boss, mag-iimbite ka talaga ng celebrity. Napatingin si Wilfred kay Terence nang may pagtataka. Hindi niya akalain na ganoon lang ang pakikitungo ni Terence sa kanila na para bang madaling mag-imbite ng celebrity. Handa ka na bang sumuko sa kanya, Mayo? Tanong ni Terence. Siyempre hindi. Umiling si Wilfred at walang iniisip na sumagot. Tapos ayon. Pag hindi kita tretuhin, talo ka diba? Sabi ni Terence. Kaya mo ba talaga siyang imbitahin? Tumingin si Wilfred kay Terence, kalahati ay naniniwala at kalahati ay nagdududa. Hindi ko alam. Tatawag ako at magtatanong. Sabi ni Terence. Og. Narinig ni Wilfred na sinabi ni Terence na kailangan niyang tumawag at magtanong, at medyo nasaron siya ng loob, ang celebrity guest ni Danica ay ang coffee girl, si Sheena. Bagamat kamakailan lamang siya ay sumikat, sinasabing siya ang junior sister ng big star na si Zyrene. Sa tulong ni Zyrene, magiging mahirap para sa kanya na nakawin ang kanyang limelight. At saka, idol ni Ira si Zyrene, kaya natural, magugustuhan din niya si Sheena. Sa pagkakataong ito, halatang sinusubukan ni Danica na pasayahin siya. Sigh. Oh, junior sister from the same sect. Then hilingin na lang natin kay Zyrene na pumunta. Pipigilan natin siya ng ganito at wala siyang masabi. Nakahinga ng maluwag si Terence. Kung siya ang junior sister ni Zyrene, hindi niya ito malalampasan. Ah! Zyrene! Nanlaki ang mga mata ni Wilfred, Kuya Terence, hindi ka nagbibiro sa akin, di ba? Zyrene, hindi ka pa nag-concert sa Stonegate City, at nandito ka para sa party ng bagong estudyante. Hindi ko alam. Magtatanong muna ako. Kinuha ni Terence ang kanyang telepono at sinimulang tingnan ang kanyang mga kontak. Si Wilfred, Jimboy, at Harper, sa kabilang banda, ay tumingin kay Terence na hindi makapaniwala. Hindi nila maintindihan kung paano nakilala ni Terence si Zyrene. O may kilala ba siyang ibang kaibigan na nakakakilala kay Zyrene? Dumaan ang tawag, ngunit matagal na hindi sumasagot si Zyrene.
Mayroong tunog na, walang sagot para sa numerong na dial mo, sa lahat ng oras, at umiling si Terence at ibinaba ang tawag. Kuya Terence, kamusta? Bagamat walang gaanong pag-asa si Wilfred, hindi pa rin niya maiwasang magtanong. Walang nakapulot. Sabi ni Terence. Hoy! Hindi inakala ni Wilfred na mahahanap ni Terence si Zyrene, kaya hindi na siya nagulat nang sabihin ni Terence na walang nakapick up. A superstar wouldn't be a superstar if anyone could get through their phone, hindi bale. Kung hindi ko talaga kaya, susuko na lang ako. Marami pang isda sa dagat. Umiling si Terence sa hitsura ng kanyang mukha, kalimutan mo na ito. Susubukan kong muli. Dahil doon, kinuha muli ni Terence ang kanyang telepono, handa nang tumawag, ngunit unang tumunog ang kanyang telepono. Napangiti si Terence nang makita kung sino ang tumatawag. Terence, hinahanap mo ako. Ang matamis na boses ni Zyrene ay nanggaling sa kabilang side ng telepono, busy ako ngayon, kaya ang aking telepono ay kay Ate Wang. Sinabi sa akin ni Sister Wang na tinawagan mo ako, kaya tumawag ako kaagad. Ah, tatawagan lang sana kita. Mahinang sabi ni Terence. Ang sigasig ni Zyrene ay sinalubong ng kawalang interes ni Terence. Siya ay isang malaking bituin, pagkatapos ng lahat, at ang sinabi niya ngayon lamang ay kumuha ng kredito mula kay Terence. Kung ibang tao yun, hindi man lang mag-abala si Zyrene na sagutin ang tawag, ngunit si Terence ay tila hindi na flatter. Ngunit sa pag-iisip pabalik sa kung paano kakamustahin lang siya ni Terence sa tuwing pupunta siya sa kanyang bahay, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid ng walang sabi-sabi, pakiramdam niya ay nawawala ang kanyang alindog sa tuwing nakikita niya si Terence. Anong problema? Walang magawang tanong ni Zyrene. May oras ka ba kamakailan? Halika at bigyan mo ako ng pabor. Sabi ni Terence. Tulong. Sige. Kung wala kang oras, magkakaroon ako ng oras para sa iyo. Lubos ang pasasalamat ni Zyrene kay Terence. Siya ang nagpagaling sa kanyang ulo at nakakita sa pukana ni Sumaowang. Kung siya ay uminom ng gamot ni Sumaowang, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Nako, may new student party sa school natin. Halika at mag-perform kasama ang mga kaklase natin. Ayan. Sabi ni Terence. 1970. Freshman Party. Para sa isang palabas. Medyo natahimik si Zyrene. Para saan siya hinanap ni Terence? Siya ay isa sa mga nangungunang celebrity sa Asia, pagkatapos ng lahat, at kailangan niyang dumalo sa isang party ng bagong mag-aaral. Gayunpaman, ito ang imbitasyon ni Terence, kaya hindi ito maaaring tanggihan ni Zyrene. Sumagot siya, tinanggihan ko ang lahat ng iba pang mga tao na humiling sa akin na magsagawa ng isang konsyerto, ngunit nangangako akong dadalo ako sa party ng mga freshmen. Oh, salamat. Sabi ni Terence. No need to thank me. Sinong nagtanong sa'yo na gamutin ang sakit ng ulo ko? Ako dapat ang nagpapasalamat sa'yo. Kailan? Tanong ni Zyrene. Wait, itatanong ko. Sabi ni Terence habang lumingon sa kanya. Kailan ang freshman party? Sa gabi pagkatapos bukas. Walang malay na sabi ni Wilfred. Sa gabi pagkatapos bukas. Sabi ni Terence. Nasaan ka? Starfield. Binanggit ni Zyrene ang oras at nagtanong. Hindi, nasa East Ocean City ako, East Ocean Industry University. Sabi ni Terence. Alam ko. Pupunta ako bukas. Pwede mo ba akong sunduin sa airport? Tanong ni Zyrene. Sige, sasunduan kita. Hindi inisip ni Terence ang pagiging driver, minsan marahil ito ay isang pribadong kaganapan, pagkatapos ng lahat, at ang mga organizer ay hindi naghanda ng kotse para sa kanya. Kung gayon, magkikita tayo bukas. Sabi ni Zyrene. Gayunpaman, sa sandaling natapos siya, ang boses ni Wang Sis ay nagmula sa kabilang dulo. Han, hindi ba tayo pumayag na kunan ang larawan ng cover ng ating bagong album bukas? Oh, matatapos na ako sa loob ng ilang araw. Casual na sabi ni Zyrene. May gagawin ka? Tanong ni Terence. Wala lang, tinanggihan ko. Sabi ni Zyrene. Tao, tapos flattered talaga ako. I'm really respected. Biro ni Terence.
Sa wakas alam mo na marami kang mukha. Akala ko hindi mo alam. Napa-M si Zyrene at ibinaba ang tawag. Walang magawang umiling si Terence, ngunit nang iagat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang kanyang tatlong kasama sa silid na hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Kuya Terence, kilala mo talaga si Zyrene? Hindi makapaniwalang tanong ni Wilfred. Oo, pumayag siya. Sabi ni Terence sabay tango. Hindi pwede. Kinurot ng malakas ni Wilfred ang mukha niya. Nanaginip ba ako? Kuya Terence, sobrang galing mo. Napakasarap sa pakiramdam na gawing tagumpay ang pagkatalo. Hindi nag-alinlangan si Wilfred sa pagiging tunay ng telepono ni Terence sa kanyang pag-aalala, walang dahilan para magsinungaling si Terence sa kanya. Nangangahulugan ang pagtawag kay Zyrene na siya ang tumatawag sa kanya. Gayunpaman, medyo nagulat siya na kilala pa nga ni Terence si Zyrene, at mukhang pamilyar sila sa isa't isa. Hehe, di ba pasok na tayo sa klase? Nakalib ako, walang problema. Pero kayo, kung hindi kayo pumasok sa klase, hindi kayo papaalisin ni Boss Bale ng madali, di ba? Sabi ni Terence. Damn, magsisimula na ang klase. Tumingin si Wilfred sa kanyang relo, nagmamadaling isinuot ang kanyang coat, at tumakbo palabas ng dormitoryo. Pagpasok sa silid-aralan, nakita ni Terence na si Jenny ay nakaupo sa tabi ni Melissa, nakikipag-usap sa kanya sa mahinang boses. Sumimangot si Terence na sanay na siyang umupo kasama ni Melissa nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi siya sanay sa upuan na inuupuan ni Jenny. Gayunpaman, nang makita ni Jenny si Terence, tumayo siya at lumipat sa likurang upuan, ibinigay ang kanyang upuan kay Terence. Nagulat ito kay Terence. Namula si Melissa sa mga kilos ni Jingjing masyadong halata, at masasabi ng sino man na may espesyal siyang relasyon kay Terence. Normal lang para sa dalawang babae na magkasama sa isang klase, kung tutusin. Walang pakialam si Terence, umupo sa tabi ni Melissa. Naka-recover ka na ba sa sipon mo? Oo, mas maganda ako ngayon. Lalong namula ang mukha ni Melissa habang inaalala ang intimate scene sa sasakyan kahapon. Terence bro, hindi ka ba nag-leave ngayon? Bakit ka na naman nandito? Kung alam kong papasok ka sa paaralan ngayon, libre sana akong sumakay sa iyo. Sabi ni Jenny habang nakaupo siya sa likod ni Terence. Paano niya nalaman na naka-leave siya? Gayunpaman, naalala niya na sinabi niya kay Wilfred kahapon na maaaring hindi siya pupunta ngayon at hiniling sa kanya na magbakasyon para sa kanya. Marahil ay nakuha niya ang balita mula kay Wilfred kahapon o sinabi ni Melissa sa kanya kahapon ng hapon. Wala ka bang sariling sasakyan? Alam na natin ang classroom, bakit nandito pa tayo? Tanong ni Terence. Hindi ba't pagtitipid ng enerhiya at pagbabawas ng basura ngayon? Hindi nagmamaneho at dinadala ng mga tao ang iyong sasakyan. Mapangalagaan nito ang kapaligiran. Sinabi ni Jenny nang walang katotohanan. Mas environment friendly ka kapag naglalakad ka. Sabi ni Terence, medyo hindi makapagsalita. May sasakyan. Bakit kailangan mong maglakad? Hindi ba't katangahan yun? Nagtatakang tanong ni Jenny. Hindi nakaimik si Terence sa IQ ni Jenny. Ang babaeng ito ay walang 100,000 bakit, di ba? Palagi niyang pinag-uusapan ang tungkol dito at iyon, ngunit parating may saysay siya. Hindi alam ni Terence kung paano siya sasagutin, hindi ba ako magiging tanga kung bibili ako ng sasakyan para sakyan mo? Bakit? Hindi tulad ng 1 sentimo ang ginagastos mo sa gasolina, nasa daan pa rin ito. Kakaibang tumingin si Jenny kay Terence. Pero bakit naman kita sasakay? Kung ganoon, pwede ba akong manatili sa villa mo? Nagsisimula ng sumakit ang ulo ni Terence sa paraan ng pag-iisip ni Jenny. Dahil magkapit-bahay tayo at magkaklase. Gusto mo bang tumira sa aking villa? Oo naman, tutulungan kitang maglinis ng isang silid ngayong gabi. Nagkataon na kami ng aking nakababatang kapatid na lalaki ay medyo natakot. Sabi ni Jenny. Okay, maaari kang magpatuloy sa pagsakay, kalimutan ang tungkol sa paglilinis ng silid. Si Terence ay natalo. Masyadong kakaiba ang iniisip ng babaeng ito.
Naramdaman ni Terence na kung patuloy siyang makikipagtalo sa kanya, lalo lang itong mahihirapan. Baka maging baliw pa siya sa sarili niya. Hindi napigilan ni Melissa ang tumawa sa pagkawala ni Terence ang Jenny na ito ay kawili-wili, at ang kanyang mga tanong ay napaka-cute. Ang mga labi ni Jenny ay pumulupot sa isang mapang-akit ng ngiti, ngunit si Terence ay walang sinabing iba nandito si Boss Bale. Gaya nga ng sinabi ni Boss Bale, siya ang nagtuturo sa karamihan ng mga kurso sa Departamento ng Medisina. Sa ilalim ng pagtuturo ng matandang Linford, ang mga medikal na kasanayan ni Terence ay nasa pinakamataas na antas, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga teorya ni Boss Bale ay isang hininga ng sariwang hangin. Ito ay ilang pangunahing kaalaman sa medikal, ngunit nagbigay ito ng maraming inspirasyon kay Terence. Tumingin si Terence kay Pancho at nalaman niyang walang ginagawa ang kanyang dalawang tagasunod, habang si Pancho ay nakikinig sa paliwanag ni Boss Bale. Pinatunayan din ng pagtuklas na ito na pambihira si Boss Bale. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.